Tama, kailangan niyang gawin yun, Benita, at swak na swak ito sa isyu ng maliliit na partido at kung paano ito tutugbahan. Medyo malalim ito, pero ipapaliwanag ko sa iyo, mahal na manonood dahil mahalaga ito para maintindihan ang eleksyon. Sa ilalim ng batas ng eleksyon sa Israel, kailangan makakuha ng 3.25% ng boto ang iyong partido para makapasok sa Knesset. Ibig sabihin, kung tumakbo ang isang partido, Benita, at nakakuha lang ng 3.247% ng mga boto ang isang partido. Lahat ng boto na yon ay parang itinapon lang sa basurahan. Wala silang makukuhang pwesto sa Knesset at masasayang lang talaga ang mga boto na yon. At nangyari na ang mga ganitong sitwasyon dati at pwede nitong maapektuhan ang resulta ng eleksyon, tama? Kung may partido sa kanan na natapon ng mga boto, pwede nitong ilipat ang resulta ng eleksyon sa kabilang panig. Kung may partido sa gitnang kaliwa o kaliwa na hindi umabot sa threshold, pwede nitong ilipat ang resulta ng eleksyon papunta sa kanan. Kaya mahalaga para kay Benjamin Netanyahu na hindi mangyari yon sa kanyang blokeng kanan. At may ilang maliliit na partido na nasa panganid na yon. At nabanggit mo nga, Benita, na tumatakbo na ang oras. Ang deadline ay sa 8 ng Setyembre. Iyon ang araw na kailangan mong isubite ang iyong listahan sa komisyon sa halalan ng Israel. Yun na yon. Pagkatapos noon, tapos na. Kaya kung ang isang partido ay maglulutas ng problema, alin man sa pangatras sa eleksyon, at sabihan ng mga botante nito na bumoto na lang sa iba, o sa pamamagitan ng pagsanib sa ibang partido. Kaya hindi na nito problema ang bumaba sa threshold na yon dahil bahagi na ito ng mas malaking grupo. Kailangan mong gawin ang desisyong yan bagong ika-5 ng Setyembre. Kaya sinusubukan ni Netanyahu na siguraduhin na hindi yon mangyari sa kanyang buhay. Hindi yon mangyayari sa sarili niyang partido. Mas malaki sila kaysa doon. Pero maaring mangyari yon sa ibang mga partido na magiging mahalagang kaalyado niya para manatili siyang punong ministro. Si Netanyahu sa nakaraang oras lang, Benita, mula nang ikaw ay nasa IRE, lumabas na siya ng isang video na sinasabihan sina Bezalel Smotrich at ang kanyang partidong Religious Zionism at si Itamar Ben-Gvir at ang kanyang partidong Jewish Power na kailangan nilang magsanib sa eleksyon dahil nasa delikadong kalagayan si Smotrich. At ayaw ni Netanyahu na masayang ang mga boto mula sa partido ni Smotrich dahil maaari nitong maibaligtad ang resulta ng eleksyon. Ngayon, konektado rin ito sa isa pang tanong na binanggit mo tungkol sa mga reserve na pwesto sa likod. Sa puntong ito, may 4 na reserve na pwesto si Netanyahu sa likod na hindi nakalaan para sa iba. Hindi siya nakatali sa ibang tao o sa mga nanalo sa primaries na pwede niyang gamitin. Bakit ito konektado sa issue ng mga partido? Pwede niyang kausapin sina Smotrich at Ben-Gvir at dalhin sila sa usapan. Sa totoo lang, inimbitahan niya silang dalawa na makipagkita sa kanya tungkol sa paksang ito. At sinabi, kung magsasanib kayo, kukunin ko ang isa sa mga tao ninyo at ilalagay ko sila sa listahan ng likod. Na parang pinalalaki ang bahagi, binibigyan sila ng mas malaking insentibo. Sa kahit anong paraan, ang dramang ito ang nadadala sa atin sa mga detalye. Pero mahalaga ito para maintindihan kung paano uusad ang halalan sa susunod na 12 araw. At mahalaga ito para maintindihan ang estratehiyang kailangan para magtagumpay sa ganitong uri ng kampanyang politikal. At kung pag-uusapan natin ang mga kampanyang politikal at si Itamar Ben-Gvir, isang malikhaing pagsisikap ng lider ng malayong kanan, mukhang tinatarget niya talaga ang mas batang sektor dahil may isang librong pambata na ipinamamahagi, pati na rin isang animated na bersyon. Kwentuhan mo pa kami, tama? Ang librong pambata. Pero Benita, malino na hindi naman bumoboto ang mga bata. Kaya sabihin na lang natin na mas para ito sa mga magulang. Pero oo, nagsisimula ang pasukan ng mga batang Israeli tuwing Setyembre 1. At tingnan mo kung ano matatanggap ng ilan sa mga batang iyon. Isang librong pambata mula kay Tito Itamar at sinasabi sa Hebreo na ang ministro na hindi tumitigil. At makikita mo siya dun sa gitna, syempre ang Temple Mount sa likuran, si Itamar Ben-Gvir na kilala sa kanyang mga pagbisita sa Temple Mount. Ipapamahagi ito sa labas ng mga paaralan, hindi sa bakuran ng paaralan, kaya hindi nilalabag ang batas, pero ibinibigay ito sa mga bata at syempre sa kanilang mga magulang habang papunta sila sa unang araw ng pasukan sa Setyembre 1. Benita, ligtas na ipagpalagay na ang nilalaman ng librong ito ay hindi magugustuhan ng lahat dahil sa posisyon ni Ben-Gvir sa pinakakanan ng political na spectrum ng Israel, pero isang malikaing estratehiya at malikaing taktika ito ng kanyang kampanya sa eleksyon. Hindi pa inilalabas ang nilalaman. Kaya siguro lahat tayo ay sabik na naghihintay hanggang sa susunod na Martes kung kailan babalik na sa eskwela ang ating mga anak at matatanggap nila ang munting regalong ito na ilalagay sa kanilang mga bag.